Okay guys, may mga charger tayo dito galing sa Ugreen, mga gun charger to. At hindi lang basta-basta gun charger, robot gun fast charger to. So meron tayong 30 watts dito, 65 watts. So ngayon, yung tinest ko kasing 100 watts dati, hindi umiinit yung phone ko habang nag-charge ako. Pero yung charger syempre umiinit yan, kasi diretso nga siya dun sa outlet natin. Pero itong 65 watts mamaya i-test natin kung hindi nga mag-iinit yung phone at kung talagang fast charger talaga to. Then para sa kaalaman natin, tignan natin kung anong laman loob ng isang gun charger. Magbubukas ako sa inyo ng isang 100 watts. Gagawin ko to para sa inyo para makita natin kung anong mga parts ang makikita natin sa isang gun charger. So mamaya check natin yan. Okay, bago ko i-unbox sa inyo to, ito muna yung mga presyo niya. Sa 30 watts meron tayong 899, pero may code akong ibibigay sa inyo para makalis tayo ng 100 pesos. So yung link tsaka yung code nasa description box o kaya ilalagay ko sa comment section. Sa 65 watts naman meron tayong 1,700 dito, pero sa Lazada mas mura yata. So i-check nyo na lang kung nagugustuhan nyo yung mga product na to, pero marami tayong pag-uusapan mamaya. So ngayon, kapag nasira na kasi mga charger natin, better na kumuha tayo ng gun charger dahil mas power efficient nga at mas maporma to. At hindi ko na masyadong papaliwanag sa inyo kung ano yung gun charger. Meron akong video about dito sa gun charger na to, panuorin nyo na lang to. So makita nyo at may explain dyan kung ano yung gun charger at kung recommended ba ng ibang tech YouTuber yung mga gun charger na ganito. So yung box muna natin. Sa box ng 30 watts meron tayong ganito, isang purple tapos isang black. Yung purple nga dito nagamit ko na. Yung itsura niya kasi medyo madumi na sa akin. Yan, ganyan yung itsura niya. At may paa to may mga paa to at magnetic to. Kung sakaling gagamitin nyo nga, pwede nyong idikit to sa rep o kung saan nyo na pwedeng dumikit tong paa niya. So meron tayong ganyan. Tapos may ribbon to sa likod at may headset din siya. At ang kagandahan sa dalawang to, may LED light tayo dito o yung parang naka-smile siya. Kapag na-charge na siya, ganyan yung tsura niya. Kapag nag-charge naman, ganito yung tsura niya. So parang may ilong siya. Same din dito sa black. Sa likod meron tayong 30 watts dito. Tapos sa harapan niya yung smiley face na LED light. Tapos may nakalagay na Ugreen dito. At may paa din to, pwede nating tanggalin. Yan, makita natin yung saksakan dito at maporma talaga. Kakaiba talaga yung mga charger nito. Taas naman, isang port lang ang meron dito sa 30 watts natin, USB lang. So automatic na 30 watts talaga yan. At sabi dito sa box, mas mabilis daw to ng 350%. So check natin mamaya yan kung mabilis ba talaga. Then yan lang yung mga kasama nyo sa box. Meron tayong mga documentation lang dito, pero wala tayong mga cable. Kapag bibili tayo ng mga cable, siguraduhin natin na pang 30 watts siya tsaka pang 65 watts siya. So maglalagay na rin ako ng link para sa mga cable na yan. At mura lang naman yung mga cable na yan, parang nasa 100 lang. Sa 65 watts naman, ito yung itsura niya, mas malaki siya dun sa tatlo. At may kabigatan talaga tong charger na to. Sa taas meron tayong USB-A dito. Yung USB-A 22.5 max yan. Yung gitna naman meron tayong 30 watts dito. Tapos yung pinakauna, yan yung 65 watts natin. Kapag dalawa naman yung gagamitin natin, yung C1 tsaka yung C2, yung isa magiging 45 watts tapos yung pangalawa naman is 25 watts. Kapag yung USB-C C1 naman yung gagamitin natin, tapos USB-A 45 watts yung taas, tapos 18 watts na lang yung nasa baba. Kapag naman yung C2 tsaka USB-A 15 watts lang pareho yan. So parang nag-aagawan sila. Ngayon kapag ginamit natin yung tatlo, 45 watts yung nasa taas, tapos 7.5 watts na lang yung C2 tsaka yung USB-A. So yan yung makukuha natin. Ngayon dito sa website nila, kasi ganyan yung itsura niya, medyo promising yung mga capacitor dito at parang makita mo na napakaganda talaga ng loob. Kung iisipin mo, parang matibay talaga. So meron ako dito ng 100 watts, matagal ko nang gamit to, pero para sa inyo bubuksan natin. Okay, ito yung itsura niya. Meron tayong USB-A dito, tapos may mga capacitor tayo dito na tatlo. Kada port may mga capacitor yan. Ang tawag dito is the solid capacitor para sa filtering. Depende sa watts na binabato niya. Tapos may metal tayo dito para mas lalo siyang lumamig yan. Kapag inistin natin yan, makita natin na may mga capacitor dito. Parang tatlo to. Yan. At nakalagay dyan yan. Cap yun. Ito yung capacitor niya. Ang tawag dito is the electrolytic capacitors para mas stable yung DC na galing sa high voltage niya. Pampay-stable na mga voltage yan o para mas secure yung voltage na binabato niya dun sa phone at hindi masira yung phone natin. At may nakalagay dito na Ugreen. Tapos yung dalawang square dyan, yung rectifiers natin para ma-convert yung high voltage into DC. So actually, nandito rin yung transformer natin. Yung mga ibang capacitor, hindi ko na alam kung ano yung mga pangalan dito. Pero napakarami talaga at napakabigat talaga nito. Compare ko sa mga silicone charger na binuksan ko noon, hindi siya ganito.
nito at medyo kulang na component. Ito kasi talagang siksik siya. At may mga thermal paste pa nga dito o parang solid na thermal, parang ganun, para hindi siya masyadong mag-init. At napakarami talaga. So sa likod meron pa nga tayong metal plate dito. Yan. As in talagang masabi ko na matibay talaga at quality tong charger na to o yung gun charger na to. Okay, meron tayong Poco F5 Pro dito. I-test natin kung mag-init ba ang isang phone gamit ang gun charger, lalong-lalo na dito sa Ugreen na 65 watts. Dito natin itetest yan. At check natin kung mabilis ba o hindi. So ngayon, nagkamali ako dito sa pag-test ko kasi nasaksak ko siya sa 30 watts na dapat dun sa 65 watts. Pero ibibigay ko pa rin kung anong nakuha ko dito sa 30 watts niya, kung ilang minuto siyang napuno gamit tong 30 watts na to. So nabitin ako sa oras ngayon kasi natapos ako ng 3 AM. Ginagawa ko itong voiceover na to ng alas 3 ng madaling araw. So hindi ko na naulit yun. Pero ito yung nakuha natin. 7% ako nagsimula. Sa 26 minutes nakakuha na agad ako ng 49%. At take note yan guys ha, nasa 30 watts lang ako. Kung nasa 65 watts ko nilagay talaga yon, medyo tanga-tanga ako sa part na yon, mas mabilis pa siguro dito. So 26 minutes, nasa 49 to 50% yung nakuha natin dito. At tignan ko yung temperature niya, hindi siya uminit. Nasa 35 lang siya talaga, pero may nakita akong umiinit dito sa part niya, dito sa saksakan ng charger. Ang nakuha ko lang doon is nasa 39 degrees Celsius lang. So imagine yun, nasa 35 lang tayo. Kung silicone charger yung gamit natin, siguro papalo yan ng mga 40, 41, mga ganun habang nag-charge tayo. At ma-check din natin yung likod nito, 35 lang din, hindi siya uminit. So yan yung nakuha natin. Then pagtungtong ng 46 minutes, ang nakuha kong charging dito is nasa 79% na. At pagka-check ko dito sa temperature niya, same pa rin yung nakuha natin, 35 degrees Celsius. Hindi siya masyadong mainit, mas mainit pa nga yung nasa port niya. Hindi naman masyadong mainit na mainit talaga, parang bumaba pa rin siya ng 38 degrees Celsius. So malamig pa rin yan, 38, 39, okay na okay pa rin yan. Pero ang napansin ko dito, yung gun charger natin is medyo mainit, pumalo siya ng 45 to 47 degrees Celsius, which is normal lang yan kasi diretso nga dun sa outlet natin. At marami nangyayari dito sa gun charger to habang nag-charge tayo. So pagkatapos ng 1 hour and 18 minutes sa paggamit ko ng 30 watts na gun charger dito, at talagang slow charging siya, ibig sabihin na hindi mag-iinit lalo yung phone mo dito kasi konti lang yung current na pumapasok dito sa phone natin. So pagkakita ko sa temperature, ang nakuha ko lang dito is nasa 31 to 32 degrees Celsius, minsan pumapalo siya ng 33. At masasabi ko na hindi uminit tong phone na to habang nag-charge tayo gamit tong mga Ugreen na charger natin. At napatunayan ko na yan kasi matagal na akong gumagamit talaga ng gun charger. Gusto ko lang talagang ipailam sa inyo na kapag gumamit tayo ng mga gitong charger o gun charger, hindi mag-init yung phone natin. So yun yung napatunayan ko talaga. Kaya marami rin akong mga gun charger dito na mga subok na, kaya ito yung mga ginagamit ko talaga. So yun lang yung pagkakamali ko talaga sa nangyari dito. Hindi ko nalatest talaga yung 65 watts, pero i-try ko na lang ulit, ilalagay ko na lang sa comment section kung ilang minutes yung nakuha ko o mas mabilis ba dun sa 30 watts na nakuha natin. Ngayon kasi yung Poco F5 Pro kasi meron tayong 67 watts dun, diba? Ang full charge na nakukuha ko sa Poco F5 Pro ko, 1 hour and 10 minutes lang din. Ganun lang din katulad dun sa 30 watts. Medyo mabagal lang din ng konti. Pero ito, diba yung mga silicone charger natin may lumilitaw dyan na fast charging, tapos makikita natin yung percentage kapag nakasaksak yung 67 watts natin o 120 watts natin. Dito sa mga Ugreen charger na to o yung mga gun charger na to, hindi siya lilitaw. Nakalagay lang dyan quick charge, mga ganon, pero same pa rin yung bato ng current o wattage dito sa mga phone natin na 67 watts. Kahit hindi natin makita yung mga percentage niya o yung fast charging, okay lang yun. Kahit nakalagay lang na quick charge, okay na okay lang din yun. Kasi pareho lang yung time na makukuha natin kahit dun sa mga silicone charger natin, sa mga fast charger natin. At talagang nasubukan ko na rin yan dito sa iQOO Neo 9, mga ganon. Mabilis talaga siyang mag-charge kasi nasa 120 nga tayo dito, tapos ginagamitan ko siya ng 100 watts. Kaya okay na okay yung phone natin sa mga gun charger at safe na safe kasi nga hindi mag-iinit yung phone natin habang gumagamit tayo ng mga gun charger. So sa mga hindi pa nakasubok ng gun charger, pwede nyong subukan para malaman nyo din kung umiinit ba yung mga phone natin habang gumagamit tayo ng ganito. At sa mga merong gun charger dyan, pwede kayong mag-comment dito para malaman din natin kung umiinit ba yung mga phone nyo habang gumagamit ng mga gun charger na ganito, at para makatulong din tayo sa iba. So ayun, lahat ng link ilalagay ko na lang sa description kung gusto nyo bumili ng gun charger na ganito. May mga discount po dyan. At sa mga bago naman, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under
there, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I